no, sa bansang Qatar. Yan. So, ang trabaho niya doon ay isang audit manager. Kaya lang dahil sa problema doon sa kanyang karamdaman, umuwi siya rin sa Pilipinas. Talagang grabe po nangyari sa kanya. Kung siguro ako yun o sino man sa atin, baka di natin kayanin. Pero dahil sa talagang lakas ng loob at pananampalataya at sa Vita Plus, natulungan po siya ng Vita Plus. No. So ngayon, tatawagan po natin, palakpakan po natin si Ate Den. Gusto ko lang pong i-share sa inyo yung nangyari sa akin, yung maganda ko pong patotoo dito sa Vita Plus. Kasi ako po yung pasyente na nakumpine po ako dito sa Lasal. Magpapa-check up lang po ako. After 3 days po na ako yung nakabakasyon, ay ang nangyari po sa akin, dire-diretso na po ako hanggang sa naoperahan po ako nitong aking gallbladder. Sabi po nila 50-50 na raw po ako kasi dumidilaw na yung aking pong yung pong aking mukha, pati po mga kamay ko. Ngayon, pagkatapos po noon, yung after 1 week, hindi po ako nawawala ng fever, na sinunod po nila yung aking kidney. Kaya lang po pagkatapos po nung ako'y maoperahan, nagtaka po ako bakit po ako merong nephrostomy, yung pong host dito sa likod. Paglabas ko po ng operating room nung pong ako'y magkamalay, nagtanong po ako sa doktor ko kung bakit po dalawa po yung aking may catheter na po ako, may host pa po ako sa gilid. Ngayon, ang sabi po sa akin, inoperahan daw po ako sa kidney, pero ang nangyari daw po, yung nakabara lang daw po yung inalis. Yung pong mismo nasa kidney, hindi daw po natanggal kasi daw po namamaga yung aking kidney. Yun po ang nagpahirap sa akin, halos po 1 month ako dyan sa Lasal. Pero pagkatapos po nung lumabas po ako after 1 week, sabi po ng aking doktor, bumalik daw po ulit ako kung gusto ko daw pong makaalis ulit. Ililipat daw po yung aking nephrostomy dito daw po sa lalagyan daw po ako ng extent, yung dito na lang po sa puwerta padadaanan yung aking ihi, instead po dito sa gilid. Ngayon natakot po ako kasi ang sabi po niya, after daw po noon, after 3 months, bumalik daw po ako ulit at tatanggalin na daw po yung aking kidney kasi mahina na daw po, hindi na daw po masyado nagpapangsyon. Ang ginawa ko po, nagpunta po ako ng, hindi ko na po talaga kaya kasi nanghihina na po ako. Medyo paghakbang ko po, hirap na po akong tumayo. Nagpadala po ako sa mister ko sa NKI kasi meron po kaming kakilala ng doktor, nagtatransplant ng ngayon ang recommend po niya sa akin, medyo mahal din po daw sa NKI. Kaya na-refer po niya ako ng Quirino. Pero pagdating po doon, nalayuan po kami, kaya sabi po ng sister ko sa Chinese Hospital na lang tayo pumunta. Pagdating po ng Chinese Hospital, sabi po ng doktor doon na kakilala namin, hindi naman po niya pwede akong galawin kasi ang specialista po niya sa gallbladder. Kung siya daw po ang nag-operate sa akin ng gallbladder, baka daw po libre na lang niya ako kahit siguro akong babayaran. Kaya na-refer po niya ako ng Jose Reyes. Sa Jose Reyes po, 1 month din po ako nakumpine doon. Pero ang nangyari po sa akin, gusto ko rin po sa akin doon, bali naka-4 na anesthesia po ako, general anesthesia, kasi nag-force po nila na kinuha yung stone dito sa aking kidney. Kaya lang po, ang nangyari po nung dumugo yung aking kidney, hindi rin po nakuha nila yung stone. Kaya ang sabi po na naman ng mga doktor doon na espesyalista, tatanggalin na naman daw po yung kidney ko. Ngayon, ito pong husband ko, payag na po siya. Kaya lang po ako talaga pong umiiyak ako. Sabi ko, Lord, huwag mo na, hindi ko na po kakayanin kung meron na naman po akong 3rd operation, hindi ko na talaga po kakayanin. Kasi po ako bedridden na po ako, magsi 7 months na po ako, kundi po ako ihiga, itayo. Doon na lang po ako umiingin na may time po na talagang, sabi ko po, hindi ko na talaga kaya, hindi na po ako makatulog, hindi na po ako makakain. Kaya po ewan ko po talaga siguro po himala din ni Lord, nung time po na talagang last renal scan po ako sa Jose Reyes, nasira po yung machine nila. Kaya po ang instead po na ako doon maiperahan, in-refer po nila ako ng PGH para i-renal. Pagdating ko naman po ng PGH, sira din po yung machine. Nasa Manila Doctors naman po ako napunta, kaya lang po pagbalik ko, hindi ko rin po kaya doon, nagpa-renal scan lang po ako doon, balik ulit ako ng PGH. Kaya ang nangyari po noon sa PGH, sabi ko po, last na na lang po sa akin noon, x-ray na lang po ako noon.
Sabi ko po, from 7 a.m. to 1 o'clock nakadapa po ako. Sabi ko po, hindi ko na po kaya talagang, kundi po ako idapa, ihiga. Sabi ko po nung niya. Ngayon haba po siya nagpapaliwanag, yun naman pong asawa ko, sabi po niya, hawag po yung kanyang bag, sabi po niya, ano na naman niya, sabi niya, another herbal na naman niya. Kasi po, ang dami-dami ko pong herbal lang nainom. Tapos na po ako niyang DXL, Lactovital. Tapos po yung dala kong galing abroad, halos po isang bag na malaki galing pong India pa yan, mga kung ano-ano pong gamot na daladala ko. Ngayon, sabi po ng husband ko, mas maganda pa dyan yung virgin coconut oil. Eh, ngayon po, ang ginawa ko po, habang sila nagpapaliwanag, parang hindi ko na po, nakahiga na sa upuan, kasi hirap na po ako. Ngayon yung pala po, napansin po siya ni Ningning, na-text po yung husband niya, si Mr. Sammy. Kaya po, nung pagdating po nila, palibasa, pareho silang Bisaya, ay nagkaintindihan po silang dalawa. Sabi po ng husband ko, paano yan, may pamasahe pa ba tayo? Sabi ko, wala na eh. Kung bibili tayo, ay 210 daw yung anin, hindi na tayo makakabalik sa bahay natin. Kaya po, ano nangyari doon? Sabi po ng husband ko, palibasa ko, guardian siya. Sabi niya, sige, basta makarating lang tayo ng bahay ng Dasma. Bahala na, basta makapasok lang tayo doon. Ako na bahala mag-produce ng pamasahe. Kaya po yung 6 na piraso na yun, na akin pong unang binili, after 3 sachet po nun, dumumi po ako ng napakabaho. Samantalang po anong nangyari po nun sa akin? Hindi na po nga ako makatulog, hindi na makakain, doon na po ako humihiga sa akin pong higaan, yung pong aking ihip, nag-time po na lumabas na po lahat sa gilid ko. Kundi po yung mga damit sa amin na mga hindi ko ginagamit, t-shirt, yun na po araw-araw po ang labahan ng anak ko sa tambak. Bakit po ba nangyari nung ako nakaihi po ako tapos dumumi po ako ng napakabaho at puro nana po yung aking dumi. Pati po ihi ko ang inilalabas ko po, puro nana. Kaya ang gulat ko po, pinakita ko po sa husband ko, kahit po siya hindi makapaniwala, from the time po, para po nagkalasa na yung pagkain ko, medyo nakatulog-tulog na po ako hanggang sa makarecover po ako. Tapos napansin ko po, yung pong sakit ko na 18 years old pa po ako yung namamanhid yung mga binti ko. Bigla, mga 5 sachet pa lang po yung naubos ko. Hindi na po ako nagpapahilot sa kasi dati-dati po, kahit po ganun nakahiga ako, pinaapakan ko na po yung paa ko para lang po maramdaman ko yung sakit. Kasi hindi po talaga ako patulugin magdamag. Ay ngayon, hanggang ngayon po, sa tulong ni Lord, sa tulong ng Vita Plus, ay talagang hindi ko na po nararamdaman yun. At saka, andito na po ako, hindi na po natanggal ang kidney ko. Napakarami pong biyaya ng pinagkaloob po sa amin kasi kahit po yung aking anak na babae na may dysmenorrhea, okay na po siya ngayon kasi dati-rati po, siya 5 days po, kung may 5 days ang menstruation niya, 5 days po yung absent sa school. Ngayon po, okay na rin po siya. Pati po yung aking anak na 18 years old na hanggang ngayon po, first year high school pa lang kasi may asthma po siya. 2 times na po siyang na-collapse. Awa po ng Diyos, isang taon second year na siya. Dahil ngayon po, matanggap pa siya. Tutulungan ko siya kahit anong mangyari, kahit magkahirap-hirap ako. By the way, ako po ay byuda. 6 po ang aking anak.